Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, patuloy po tayo sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan, at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa namin pinagtitiisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugalit asal. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono. Naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo.
At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang pagkunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog na sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng pag-uukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo na daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihama kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tunay nga pong hindi na kailangan ng mga palatandaan o ng tanda o ng katibayan o katunayan ang mga taong handang maniwala. Subalit walang sasapat na mga palatandaan o paliwanag doon sa mga taong sarado ang isip at ang puso. At ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Jesus na napakasama ng lahing ito noong siya'y nagtuturo. Ang kanyang 3 taon na public ministry ay punong-puno po ng mga tanda at himala.
Katunayan, ang buong Ebanghelyo ni San Juan ay tinatawag itong mga tanda. Napakaraming tanda ng pagka-Diyos ni Jesus, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang awa, ng kanyang plano sa sangkatauhan. Subalit ang mga sarado ang isip, hindi maintindihan ang mga nagaganap sa paligid, naghahanapan ng tanda. Kaya nga, hindi sila pinatulan ni Jesus. At ang sabi niya, walang ibang ipakikitang tanda. Binigyan pa rin ng pagkakataon ang lahing iyon, kundi ang tanda raw doon sa nangyari kay Jonas, na ito ang inilalarawan nito ay mga huling yugto na mangyayari sa misyon ni Jesus. Ang kaniyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Kung papanong 3 araw si Jonas sa bituka ng dambuhalang isda, ganun din naman ang anak ng tao ay mananatili ng 3 araw sa libingan. Subalit kung paano iniluwa ng dambuhalang isda si Jonas sa dalampasigan ng Nineveh, muli ring babangon sa libingan si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Pero maging yung huling tanda, maging yung tanda yun na huling pagkakataon na ibinigay ni Jesus, hindi pa rin po pinaniwalaan. At hindi lang po ng bansang Israel, lalo na yung sarado ang kanilang pag-iisip. Maging sa ating kapanahunan, pansinin niyo po sa ating mga simbahan, ang sentro po palagi, kahit sa mga chapel, dito po, kikita natin, ang sentro palagi ay ang crucified Christ o the crucifix. Hindi po basta krus lamang, o kaya hindi si Jesus na muling nabuhay, bagamat may iba na, pero hindi po masyadong marami ang ganong focal point o centerpiece sa mga sanctuary. Palagi po ang crucifix, sapagkat ito po ang malinaw na tanda at paalala sa ating lahat. Ito nga po, nasa panahon tayo ng Kwaresma, paalala sa ating lahat kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon, kung gaano katindi ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, kung paano niya tayong hinango sa kasalanan at kamatayan, kung paano ang paanyaya niya sa bawat isa sa ating lahat, tungo sa buhay na walang hanggan, ay gano'n na lamang. Sana lang po, hindi tayo matulad doon sa naging tugon ng mga tao nung kapanahunan ni Jesus, nung siya nagtuturo, na sa kabila ng napakaraming tanda na ipinakita niya, hindi pa rin mahagip ng kanilang pangunawa, ng kanilang kalooban, ang pag-ibig at awa na itinatalastas sa kanila. Na ang gusto lang naman maging tugon na hinihintay ng Diyos ay pagbabago, pagbabalik loob. Kung paano yan ang simulang mensahe ni Juan Bautista, magsisi at talikdan ang kasalanan. Nung nagsisimula ang public ministry ni Jesus, ito din po ang pambungad niya. Magsisi at talikdan ang kasalanan. At ngayon pong Kwaresma, gano'n naman po yun. Magsisi at talikdan. Tayo pong lahat. Ngayon pong ating ipinagdiriwang ang ika-4 na pong araw ng mapayapang revolusyon na naghatid sa pagiging proud ng ating lahi at na-inspire natin ng iba pang lahi sa ibang bahagi ng mundo upang baguhin din ang sistema sa kanilang lipunan sa mapayapang paraan. Matindi ang pagkalimot po natin. Matindi po ang pagkalimot na ito po ay hindi lang
basta nagkasundo at nagkaisa ang sambayanan. Ito po ay pagkilos ng Diyos. Ito po ay himala. Ito po ay tanda na kung hindi dahil sa himala, sa tanda na naganap sa atin, 40 taon na nakalilipas, hindi tayo ganito kagaan na bumatikos, magsalita, manira, na napaka-abusado po natin sa paggamit ng kalayaang magpahayag. Limot po natin na mayroon tayong limitasyon, na mayroon tayong responsibilidad, na mayroon tayo dapat paggalang sa dignidad ng tao at sa katotohanan. Pero wag po tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid, sapagkat nananatili pong mabuting lahi ang mga Filipino. Mabuti po tayong lahi. Kahit na po sa matagal na panahon, hindi po tayo pinamumunuan ng mabubuting leader. Hindi po ang mga leader ang sumisira. Hindi mga leader ang sisira sa pagiging nating mabuting lahi. Sapagkat ang pagiging mabuting lahi natin ay malalim po ang pinanggagalingan yan. Sobrang lalim ng pinanggagalingan yan. Simula pa nung magkamalay tayo bilang isang bansa na kailangan nating patakbuhin ang sarili nating bayan ayon sa patakaran at sa layuning nais natin. At ang pag-ibig ng Diyos ay napakalinaw po, napakalinaw na nasa ating piling, nasa ating lahi, nasa ating bayan. Hindi nga po ba tayo yung bayang sinisinta ni Maria? Bayang sumisinta kay Maria? Pueblo Amante de Maria, sabi ng mga Kastila, yan ang pagkakalarawan nila sa atin, sapagkat matindi ang ating debosyon. Debosyon, hindi pagsamba. Debosyon at paggalang sa ina ng Diyos at ina nating lahat. At dahil dito, matatag po tayo bilang lahi. Hindi to tayo basta-basta tumitiklop. Di ba po ba? Kaya nga, bagyo ka lang, Filipino kami. Baha ka lang, Filipino kami. Kahirapan ka lang, Filipino kami. Gutom ka lang, Filipino kami. Pero, wag po nating hayaan na yung katatagan natin ay abusuhin ng mga walang paggalang at walang pagmamahal sa ating bayan at sa ating lahi. Di magtatagal, mabibigyan na naman tayo ng pagkakataon upang ipahayag ang ating layunin bilang isang bansa. Ano bang gusto nating mangyari? Saan tayo gusto makarating? Sana po makipagtulungan tayo sa grasya ng Diyos. Sana po basahin natin ang mga tanda na nasa ating paligid. Sapagkat napakarami pong tanda sa ating paligid. Huwag nating tularan ang mga sarado at puso at isip ng panahon ni Jesus, na sa kabila na napakarami niyang ginawang tanda at himala, maliban sa hindi nila naunawaan, hindi nila pinansin, humihingi pa po sila ng tanda. Ang pagkakasabi dito sa Tagalog translation, napakasama ng lahing ito. Medyo tame. Ang English translation po nito, this is an evil generation. Di po ba? Pag ano po kasi, mula po sa original, kung nag-ilang beses ng salin yan, lumalabnaw po yan. Pero pag doon ka po sa, yung English mula lang yun sa Latin, di po ba? Mula naman sa English, naging Tagalog, pag sinalin pa yan sa ibang dialect,
ang hindi po pansinin, unawain at pagnilayan ang mga tanda na nasa paligid natin ay pagbabaliwala sa kagandahang loob ng Diyos at sa Kanya magandang plano. At ang pagbabaliwala, ang gantong gawain ay pakikiisa sa puwersa ng kadiliman. Kaya maari tayong tawaging evil generation kapag magpapatuloy po tayo sa ganyang kaisipan. Naway ngayong Kwaresma, buksan natin unti-unti ang ating puso at isipan at unawain natin sa pamamagitan ng panalangin, pananahimik, pag-aayuno. Di po ba ang panawagan sa ating paigtingin, patingkarin ang antas ng ating panalangin, ang pag-aayuno at ang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi lang ngayong Kwaresma natin gagawin yan, buong taon, buong buhay natin gagawin natin yan. Pero ngayong panahon ng Kwaresma, tinatawagan tayo ng simbahan, inaanyayahan tayong lahat na patingkarin ito. Kung nagdadasal na tayo, mas magdasal pa tayo. Kung tayo tumutulong na sa mga nangangailangan, dagdagan natin ang pagtulong na yon sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang paraan, hindi lang sa mga bagay na material. Kung tayo ay nagdidisiplina ng ating sarili, mas tingnan pa natin ang ibang area ng ating buhay na dapat nating disiplinahin. Lagi nating inirereklamo na wala tayong oras, napapagod tayo kasi kulang ang ating oras. Pero sobra-sobrang oras na ginagamit natin sa mga gawain walang kabuluhan, ni hindi naghahatid sa pag-unlad ng ating karakter, ni hindi naghahatid para malinis natin ang ating kwarto, ni hindi naghahatid ng iba yung lakas o tibay ng pagsasamahan sa pamilya. Yung pa kayang umunlad ang ating pananampalataya sa mga gawaing walang kabuluhan? Tingnan natin yun ng maigi, mga kapatid. At kung papanong nais ng Diyos na maging maunlad ang ating kabuhayan, gusto rin niya na maging maunlad ang ating buhay pananampalataya na kung saan makikita, magniningning ang ating mga pagkatao at magsisilbi tayong liwanag sa ating kapwa. Amen. Natuklasan ni Jonas na hindi maaring takasan ang Panginoon. Tumawag tayo ngayon sa Diyos Ama upang hingin ang biyaya ng pagbabagong buhay at matatag na pagtitiwala sa panawagan ni Kristo na magsisi sa kasalanan. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging puspusan sa kanilang pangangaral ng mensahe ng Diyos tungkol sa pagsisisi sa kasalanan sa mga naghahanap sa Panginoon ng buong puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Amin naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang panahong ito ay naway maging pagkakataon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Tulad ng mga mamamayan ng Ninive, naway itakwil natin ang masasamang gawi at lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapanatagan at pagmamahal mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Sa ilang sandali ng katahimikan,
Ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming lahat, turuan mo kami ng tunay na pagsisisi. Ama namin, ibinigay mo ang simbolo ni Jonas bilang pahiwatig ng pagdating ng iyong anak. Kung paanong simula sa kawalang hanggan ay niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay, isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong samina niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang sambahin ang ngalan mo. Mapagsaluhan nawa namin ito sa pakikinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang maliw na kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y hindi na niibas sa amin upang siya'y maitampok mo sa iyong piling. Sa pagbabakasakali mo kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod ng iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga tapat at dukhay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa langit.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitahin, sarili ay ihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Baba at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Sundin ang loob mo dito
Sumaming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa
at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawaang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mong pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at kapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo po ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway wag silang mawalan ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. At sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Hindi kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Batalastas, inaanyayahan po kayong lahat sa mas malalim na panalangin na pagnililay ngayong panahon ng Kwaresma. Sa mga nais mag-alay ng panalangin, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129, 131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanamin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Alin Nahi. At maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Lent Easter Celebration. Maraming salamat po mga kapanalig. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami